Sa isang tindahan sa Rizal, nagpapagalingan sa pagkanta sa videoke sina Sol at Tonyo. At habang dumidikit ang laban, ang magkatunggali, tila nagkakainitan na. Kakaibang premyo ng talunan sa kantahan. Buhay na pala ng kalaban. Likas sa ating mga Pinoy ang hilig sa pag-awit. Wala man sa tono at minsay mali ang liriko. Basta may mikropono, todo birit na ang may hawak nito. Pag-awit rin ang pampalipas oras ang 35 taong gulang na si Antonio Torres alias Tonyo. Pero nung huling awit ng binata, tila sumobra raw ang husay nito at naging pamatay ang boses. Ados ng Mayo, bandang alas 8 ng umaga, nagkayayaan raw ang mga magkakatrabaho mag-videoke sa isang tindahan malapit sa pinagtatrabahong construction site sa Baras, Rizal. Kasama rito ang kanilang videoke king na si Tonyo. Dumating po kami dito, mga 8. Tapos po yung pagdating na po namin, kumuha po si Tonyo agad po ng isang buhat ng Di nagtagal, isa pang grupo ng kalalakihan ang dumating. Kasama rito ang 38 taong gulang na si Solomon Santiago o mas kilala bilang Sol. Isa ring palaban pagdating sa kantahan. Tapos dumating na rin po yung tatlo. Kasama po sila doon. Si Sol po. Umorder din po ng bote. Tapos sama-sama na po kami mag-inuman. Isang oras lang ang lumipas, umuwi na ang mga magkakatropa sa kanilang barracks. Pero si Tonyo, tila nabitin pa sa pag-happy-happy. Nagpaiwan ito kasama ang tropa ni Sol. Umulis na rin po ako. Masaya pa nga po sila. Yung dalawa, nagkakanta po. Ayon sa may-ari ng tindahan, si Sol at si Tonyo tila nagkakainitan sa pagpapataasan ng score sa videoke. Tatalo pa rin sila tungkol sa yung palakihan ng score sa videoke. Pero ang katuwaang kantahan, nauwi sa dibdibang paligsahan. Medyo nagkukulitan na sila. Sabi ko, huwag naman ganon. Kayo-kayo na nga lang magkakasama. Huwag kayong ganyan. Upang di na lumaki pa ang gulo, pinauwi na nila si Tonyo sa baraks nito. Bumalik raw ulit si Tonyo at sa pagkakataong ito, ibang uri na ng mikropono ang kanyang pambato. Nakahamon po yung isa pero hindi nakarating dito. Bago pa man makarating sa kanilang iniinuman, naawat na raw ito ng mga tanod ng barangay. Nabaka ko po yung lasing, tapos pinauwi ko na nga po yun. Sabi ko, umuwi kami sa barracks, matulog ko na at marami tayong bisita, kakahiya. Di umuwi po siya ng barak, natulog po siya. Nung alam ko nang tulog na, umalis na po ako. Maya-maya pa, ang katunggali naman daw sa videoke na si Sol ang tumayo. Sabi, iihi lang daw. Sabi ko, ano bro, saan ka pupunta? Sinabihan ko pa siya ganun. Sabi niya, ate, iihi lang ako. Yung pag-ihi niya, hindi na siya bumalik dito sa mesa. Bandang alas 10 ng umaga, durog ang kanang mukha at naliligo sa sariling dugo nang matagpuan ang katawan ni Tonyo sa kanyang barracks sa barangay Pinugay, Baras, Rizal. Ayon sa mga saksi, si Sol Diomano ang humele kay Tonyo sa kamatayan. May narinig po ako na kalabog sa mga barak po ng mga trabador. Tapos pinuntahan ko po, may nakasalubong akong kalbo na pawis po para nagmamadali po ma'am. Base sa autopsy report, maliban sa mga sugat at namumuong dugo sa ulo ng biktima, agaran nito ang kinamatay ang pagkabasag ng kanang bahagi ng bungo ni Tonyo. Sinubukan pa raw sanang tumakas ng suspect pero agad itong natiklo ng security guard sa kanilang pinagtatrabahuan. Yung pagsilip ko doon sa kwarto ng barak, nakita ko po na naliligo na po sa dugo. Kaya po yung nakasalubong ko na lalaki, hinabol ko na po. Bali po nabutan ko siya, pangatlong ligo na po. Tumawag na po kami sa pulis. Sa bilis ng responde ng mga operatiba, agad na nasa kote ang suspect.
Kung ma-receive po ng aming chief of police, ang nasabing tawag, ay inimporma niya agad yung ating compact precinct doon sa Barangay Tinugay. At agarang nag-responde ang tropa at sa kanilang pag-responde ay mayroong isang lalaki doon na napit, yung security guard doon. Isang kalangdiuling na may bakas ng dugo naman ang nakuha ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Habang natutulog ang biktima, ito ay kanyang binagsakan ng isang solid na bato, yung tinatawag nating kalandiuling. At binagsakan niya di umano sa ulo ng 4 na beses. Sa harap ng aming kamera, sinabi ni Sol na dinipensahan lang raw ni Sol ang sarili mula kay Tonyo. Binanta niya akong papatayin niya ako, tsaka pinalo niya na ako eh. Paano naman kung di ako rin papatayin niya, kawawa naman ng mga anak ko. Katwirang pinabulaanan naman ng mga nakasaksi sa kanilang pagtatalo. Naghahamon po yung isa pero hindi nakarating dito. Hanggang dun lang sa banda dyan ng poso. Naawat na namin ang timano. Nasa akin po yung kawayan eh. Nakuha ko po doon kay Tony. Pero po yung sinasabi niyang pinalo siya ng kawayan, hindi po totoo yun. Kasi nasa akin yung kawayan nun. Di naman maiwasang magsisi ni Sol sa nagawang pagpatay kay Tonyo. Pwede na nga ibalik, babalik sana. Mahirap nga, nagulan ako eh. Kasi yung anak ko, nag-aaral pa rin. Magtatapos na sana ngayong susunod na taon. Di makatapos ang taon na to dahil ano na eh, sino po magagastos? Wala na. Nagsisisi man sa nagawang krimen, huli na dahil naisampa na ang kasong murder laban sa kanya. Ang kaso niya pong ito ay wala po itong bail at may kaparasuhan po itong habang buhay na pagkabilanggo pag siya ay nasintensya ng ating pagalang-galang na hukuman. Sa kasalukuyan, sisiguraduhin daw ng bunsong kapatid ni Tonyo na makakamit nito ang hustisya. Medyo na bawas-bawas lang po yung ng kalooban ko. Siyempre po, nahuli po yung tao na yun. Itutuloy ko po yung kaso. Siyempre, gusto ko rin po magkaroon ng hustisya yung pagkamatay ng kapatid ko. Gusto ko po talagang yung nakakulong siya ng habang buhay na mapagbayaran niya yung ginawa niyang kasalanan. Tanging dasal niya ay ang katahimikan ng kaluluwa ng yumaong kapatid. Hindi rito nagtatapos ang aming serbisyo publiko dahil misyon ko ang sagot sa maliit o malaking problema. Ako si Erwin Tulfo at kami ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. Ito ang tatak ng totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.